Gagawa tayo ng pineapple upside down cake. Ihabol niyo na ito para ngayong Pasko or pwede pa sa bagong taon. Hindi lang ito panghanda, pwede pang pangnegosyo. Tikman na natin. Okay. Oh my, ayan siya oh. Tignan niyo yung ating cake. Ayan. Ayan, oh, hindi halatang steam lang siya, di ba? Ayan, so unahin natin gawin yung ating syrup. So, kailangan lang natin ng brown sugar at margarine. And yes, pwedeng gumamit ng butter. I-combine natin dito ang ating brown sugar at softened na margarine. And yes, pwedeng gumamit ng butter. So, tunawin na muna natin ang margarine over medium-low heat. Ayan, so lutuin na muna natin ito for 1 to 2 minutes. Huwag nyo na siyang haluin pero pwede nyo siyang iswirl. And after 1 or 2 minutes, pwede nang patayin ang apoy. Tapos ay i-divide natin siya into 4 equal parts dito sa ating mga lianera. Pero kung gusto nyo na full size talaga, pwede sa malaking bilog na cake pan. Tapos ay lagyan natin ng pineapple slices at cherries. So, ang gagawin natin ay ikakat natin yung ibang pineapples at ikakat din natin yung ating mga cherry. Etong isang can na to ay meron siyang 8 pieces na pineapple. So, eto ay 432 grams. Ayan. And eto ng ating pineapples and cherries. Maglagay tayo ng isang buong pineapple sa gitna ng ating lianera. Tapos ay maglagay tayo ng kalahati ng cherry sa butas ng ating pineapple. Tapos ay maglagay tayo ng kalahati ng ating pineapple sa gilid ng ating lianera. At lagyan din natin ng cherry. And same din, maglagay tayo ng kalahati ng pineapple and cherry sa kabilang gilid ng lianera. And repeat natin ang steps sa iba pa mga lianera natin. And kung gusto nyo na ibang design or kung gusto nyo na isang pineapple, isang cherry lang, pwedeng-pwede. Ito lang kasi yung gusto kong itsura ng ating pineapple upside down cake natin. Next ay gawin natin ang cake. So, dalawang part ito ha, dahil gagawa tayo ng chiffon. So, meron tayong batter na mixture at meron tayong mirang. And yes, dahil hindi tayo gagamit ng oven, sa steam natin siya lulutuin. So, malaking steamer na yung gagamitin natin para kasya yung 4 natin na lianera. Sa ating bowl, i-combine ang all-purpose flour, baking powder, konting asin at milk powder. Ang gamit ko ay Bear Brand at white sugar. Tapos ay i-mix na muna natin to. In a separate bowl naman, i-combine natin ang egg yolks, cooking oil, ang gamit ko ay vegetable oil, tubig at vanilla essence. At i-mix natin itong mabuti. And then, i-combine natin ang wet at dry ingredients. Tapos ay i-mix natin ito ng mabuti. Ngayon naman ay gawin natin ang mirang. Ilagay natin ang egg whites dito sa ating bowl. I-beat natin ito until magkaroon ng bubbles. Pag may bubbles na, maglagay tayo ng white vinegar. Ang gamit ko po ay Dato Puti lang. Tapos ay continuous lang ang pagbibit until magkaroon tayo ng soft peaks. And ayan, may soft peaks na. Ngayon naman ay pakonti-konti ilagay natin ang white sugar. Tapos ay continue lang ang pagbibit until magkaroon tayo ng stiff peaks. And eto na ang ating mirang ready nang i-fold. Eto naman yung ating batter kanina. So medyo sticky siya. Para hindi tayo mahirapan sa pag-fold, lagyan natin ng konting mirang para mag-loosen siya. Ayan, okay na. So maglagay tayo ng malaking batch ng ating mirang. Huwag ilahat ang paglalagay ng mirang. Gawin natin 3 additions para madali lang ang pag-fold. So i-fold lang natin ito gently.
Sa pag-fold naman, mag-form ka lang ng letter J tapos huwag mong kalimutan na scrape ang bottom at gilid ng ating bowl. Kung 70% na ang na-fold mo na mirang, pwede ka nang maglagay ng second batch or second addition mo ng mirang. And malalaman mo kapag na-fold mo ng maayos ang mixture kapag wala ka na nakikitang solid na puti at solid na yellow na kulay. And then i-divide natin ang mixture into 4 equal parts. And spread mo yung mixture para pantay. And saktong-sakto kumukulo na yung ating tubig, so ilagay na natin dito ang ating mga lianera. Ayan, tapos lagyan natin ng tela para hindi matuluan ng steam or tubig ang ating mga cakes. So ipatong na natin yung ating takip. Okay. Ayan. Tapos lutuin natin for 25 to 30 minutes over medium-low heat to medium heat. After 25 or 30 minutes, i-check natin. Ayan. And eto na, ang ganda nila. Gamit tayo ng stick. So para sure kung luto, ay i-check natin siya gamit ang ating stick. Kung ang stick ay malinis or with few moist crumbs, luto na yan. Pero kung basa pa, extend the cooking time. So, hanguin natin ito, tapos i-rest natin for 10 minutes and then i-unmold natin. After 10 minutes ng pag-rest, ay mag-scrape tayo ng knife sa gilid ng ating cake. Tapos ay itaob natin ito sa container. Ang gamit ko ay clear pack para pwede mo nang pambenta or pang-regalo. And voila! Eto na siya. Ang ganda niya. And may mga instances na yung sauce or syrup ng cake ay naiiwan sa lianera. So, scoop out nyo lang yan at ipahid sa cake. And ayan, eto na ang ating no-bake na mini pineapple upside down cake. Ayan, tikman na natin. Excited ako dahil sobrang tagal ko nang hindi nakakain ito. Yung first na ginawa ko nito, yun din yung last na kumain ako nito. Siguro mga 4 years ago and full size yun. Ayan, eto ay mini size or lianera size. Ayan, so tikman na natin. Okay. Oh my, ayan siya oh. Tignan nyo yung ating cake. Ayan, oh, hindi halatang steam lang siya, di ba? Oh. Ang sarap. Yung ibang luto nito, yung sugar nila ay hindi nila nilalagyan ng margarine. Or kung gusto nyo na butter, pwede. So, masarap na may margarine yung ating sugar base. And in fairness ha, yung pineapple ay hindi siya maasim. So, gusto ko yung ganito. Ayan, oh. Alam nyo, eto din yung isa na pwede yung panghanda sa Pasko. Dahil napakasimple lang nung lasa niya. Mababalanse sa lahat ng handa mo sa bahay. Diba lahat ng mga handa ngayong Pasko or New Year, napaka-flavorful, talagang bonggang-bongga. Eto, bonggang-bongga siya tignan. Oo naman. Napaka-festive niya. Sasabay naman din siya sa ating mga dessert sa bahay. Dahil nga sa design niya na may pineapple and cherry. Pero yung lasa niya, napaka-simple lang. Bagay ito sa mga taong ayaw ng masyadong maraming ek-ek sa dessert. Magugustuhan to ng mga titas, titos, ng mga nanay, ng mga tatay, ng mga lolo at lola. And sa mga ka-age ko din. And maganda to kapag morning, magkakape ka or tea or hot choco, pwedeng-pwede tong i-pair. Again, kung gusto nyo gumawa ng full size nito, meron tayong recipe. Lalagay ko sa description box yung link niya. Kung gusto nyo malaki na bilog. And sa toppings, kung gusto nyo mag-experiment, pwede naman na fruit cocktail. Yung iba naman, ang ginagawa nila, saging. So, kung gusto nyo ganun, pwede. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!